Isang gabi, may narinig na malakas na sigaw mula sa isang lumang mansyon sa London. Nang pasukin ng mga katulong ang silid, isang bangkay ang kanilang natagpuan. Matanda, kulubot, halos hindi makilala. Pero may isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Nakasabit pa rin sa dingding ang isang napakagandang larawan. Larawan ng isang binatilyo. Gwapo, perpekto, parang walang bahid ng pagtanda. At doon, nagsimula ang pinakanakakatakot na mga tanong. Hindi kung paano siya namatay, kundi ilang buhay ang nasira niya bago iyon nangyari. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamadilim na psychological stories na naisulat ni Oscar Wilde noong 1890. Ang kwento ng isang lalaking nakatakas sa lahat ng consequence hanggang sa hindi na siya makatakbo. At habang lumalalim ang kwento, matutuklasan natin kung bakit may mga taong mukhang maayos naman sa labas pero matagal na palang nabubulok sa loob. The Man Who Never Aged. Kung nabubuhay pa si Dorian Gray ngayon, malamang influencer siya, o celebrity, or isang socialite. Isa siya sa mga taong lagi mong nakikita sa social media. Laging nasa party, laging nasa magazine, laging may bagong kaibigan, laging may bagong romance. At kahit ilang taon nang lumipas, parang hindi siya tumatanda. Hindi siya kumukupas, hindi siya nawawala sa spotlight. Pero habang tumatagal, dumarami rin ang bulong-bulungan. Mga taong biglang nawawala sa paligid niya, mga relasyong nasisira, mga buhay na bumabagsak, mga reputasyong hindi na nakakabangon. At sa kabila ng lahat, siya mukhang walang nangyari, parang untouchable, para siyang immune sa consequences. Pero bago naging ganito ang lahat, may dalawang lalaking humubog sa kanyang kapalaran. At isa sa kanila ang nagturo sa kanya kung paano sirain ang sarili niyang kaluluwa. The Influence. So nung binatilyo pa si Dorian Gray, inosente siya, hindi pa niya alam kung paano kalakas ang epekto ng kanyang kagwapuhan. Kasi sobrang gwapo talaga niya. Hanggang sa makilala niya si Basil Hallward. Isang artist, isang painter. At sa unang tingin pa lang, alam na ni Basil na special si Dorian. Hindi dahil gwapo siya, kung hindi dahil para kay Basil, si Dorian ang kanyang masterpiece. Ang kanyang obra maestra. Ang kanyang pinaka-inspirasyon. At pagkatapos, dumating naman si Lord Henry. Kung si Basil ang konsensya, si Lord Henry naman ang tukso. Siya ang uri ng taong kayang gawing maganda ang maling ideya. Siya ang taong kayang gawing wisdom ang pagiging makasarili. At isang araw, may sinabi siya na hindi na naalis sa isip ni Dorian. Beauty is the only thing worth having. At doon, nagsimula na ang pagkahumaling ni Dorian. Dahil sa loob lamang ng ilang minuto, gagawa si Dorian ng isang kahilingan na babago sa buong buhay niya. The Wish. Habang nakatingin siya sa kanyang portrait, pumasok sa isipan niya ang biggest fear niya. Paano kung mawala ang kagwapuhan niya? Paano kung tumanda siya? Paano kung dumating ang araw na wala nang hahanga sa kanya? At doon niya sinabi ang isang bagay na hindi na niya mababawi. Kung pwede lang daw, ang larawan niya ang tumanda, hindi siya. Ang portrait ang masira, hindi siya. Ang portrait ang magbabayad, hindi siya. Pero ang tunay na horror hindi nagsimula sa portrait. Nagsimula ito sa unang pusong sinira niya. Sybil Vane. Ang pangalan niya ay Sybil Vane.
Isang batang aktres, mahirap, simple, at tunay na umibig. Hindi niya nakita si Dorian bilang celebrity. Hindi niya nakita si Dorian bilang simbolo ng kagwapuhan. Minahal niya ito bilang tao. At sa unang pagkakataon, parang naging mas mabuting tao si Dorian. Nagkaroon siya ng direksyon, pag-asa, pagmamahal. Pero may nangyari. Isang gabi, hindi naging maganda ang performance ni Sybil sa teatro. Nagkamali siya. Naging ordinary. Naging tao. At doon ipinakita ni Dorian kung sino talaga siya. Tinanggihan niya si Sybil. Pinahiya. Dinurog. Iniwan. Para kay Dorian, wala nang halaga si Sybil. Dahil hindi na nito kayang aliwin siya. So kinabukasan, may balitang dumating. At iyon ang unang bangkay sa konsensya ni Dorian Gray. The first crack. Nagpakamatay si Sybil Vane. At habang ang ibang tao ay malungkot, si Dorian hindi. Sa halip, sinubukan niyang kalimutan. Ipinagpatuloy niya ang hedonism niya. Mag-party, maglibang, magpakasaya. Pero, nang tingnan niya ang portrait, may nagbago. Konti lang naman. Halos hindi mapansin. Pero, nandoon. Isang bahid ng kalupitan. Isang bakas ng kasalanan. At doon niya napagtanto na totoo nga yun nangyari. At habang mas marami siyang ginagawang kasalanan, mas lalo namang nabubulok ang larawan na itinatago niya sa mundo. The Secret Room. Matapos mamatay ni Sybil Vane, may pagkakataon pa sana si Dorian na magbago. May pagkakataon pa sana siyang magsisi. At may pagkakataon pa sana siyang piliing maging mabuting tao. Pero hindi yon ang pinili niya. Sa halip, pinili niyang itago ang larawan. Dinala niya ang portrait sa isang lumang silid sa itaas ng mansyon niya. Isang silid na bihirang puntahan ng sino man. Punong-puno ng alikabok. Mga lumang tela, mga sirang kasangkapan. At mga alaalang matagal nang nakalimutan. Doon niya ikinulong ang kanyang lihim. Doon niya ikinulong ang tanging bagay na nagsasabi ng totoo tungkol sa kanya. At mula noon, tuwing may ginagawa siyang kasalanan, bumabalik siya sa room na yon para tingnan yung larawan. Para tingnan kung ano na naman ang nagbago. At sa bawat pagbisita, mas lalo siyang nasisindak. Dahil habang siya ay nananatiling bata at perpekto, ang portrait niya ay unti-unting nagiging pangit. Nagmumukhang makasalanan. Parang may sakit. Parang naaagnas. Pero imbis na matakot, parang lalo pa niya itong nagustuhan. Para bang napagtanto niya ang isang bagay. Walang consequence. Walang kapalit. Walang kabayaran. At kapag naniwala ang isang tao na hindi siya kayang abutin ng konsensya niya, pati na rin ng consequence, doon nagsisimula ang tunay na panganib. Dahil habang tumatagal, hindi na lang buhay niya ang nasisira. Pati na rin ang mga taong lumalapit sa kanya. Lumipas ang mga taon at ang pangalan ni Dorian Gray ay nagsimulang mapalibutan ng mga bulong-bulungan. May mga kabataan na lalaki na dati, respetado sila. Pero after na makilala siya, nawasak yung reputasyon nila. May mga kaibigan din siya na bigla na lang lumayo. May mga pamilya ring nasira. May mga taong tila naglaho na lamang sa lipunan. Walang makapagpapatunay, walang konkretong ebidensya. Pero paulit-ulit lumalabas ang parehong pangalan.
Dorian Gray. At ang pinaka nakakatakot, habang tumatanda ang lahat, siya hindi. 20 taon, halos walang pagbabago. Parang nanatiling 20 ang edad niya. Parang hindi siya naabot ng panahon. At doon nagsimulang matakot ang mga tao. Hindi dahil alam nila ang kanyang sekreto, kundi dahil pakiramdam nila may mali sa kanya. May mga bagay na hindi dapat nangyari. Basil. So lumipas ang maraming taon at finally bumalik na si Basil Hallward. Naalala nyo kanina nabanggit ko siya, parang siya yung acting conscience ni Dorian Gray. So hindi na siya bilang pintor ngayon, hindi na siya bilang tagahanga ni Dorian, hindi bilang kaibigan, kundi bilang isang taong nag-aalala. Isang taong nakakarinig na rin ng mga usap-usapan. Yung mga iskandalo, yung mga nasirang buhay, yung mga pangalang nadudungisan niya. At sa bawat kwento, naroon sa gitna si Dorian. Kaya isang gabi, pinuntahan niya ito. At dinirekta niya, kinumpronta niya. Siya mismo ang nagtanong, Dorian, totoo ba mga sinasabi nila? Tahimik si Dorian. Dahil sa unang pagkakataon, may taong hindi nakikita ang kanyang kagandahan. May taong gustong makita ang katotohanan. Hindi siya natinag doon sa perpektong itsura ni Dorian. At marahil, napagod na rin si Dorian sa pagtatago. Kaya, ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa kailanman. Pinaakyat niya si Basil sa secret room. At sa silid kung saan nakatago ang portrait. Sa silid kung saan nakakulong ang kanyang kaluluwa. At nang tanggalin niya ang telang nakatakip sa larawan, nagbago ang lahat. Napatigil si Basil. Hindi siya makapaniwala, hindi siya makahinga. Dahil ang nasa kanyang harapan ay hindi na yung lalaking kanyang ipininta. Ang mukha nito ay puno ng kasalanan, kalupitan, kasakiman, at pagkabulok doon sa itsura ng portrait. Parang lahat ba ng maling ginawa ni Dorian nakaukit na ngayon sa bawat bahagi ng larawan. At doon, naunawaan ni Basil ang lahat. Ang mga chismis, ang mga skandalo, yung mga buhay na nasira ni Dorian. Lahat pala ng yun, naging totoo pala. At sa halip na magalit, lumuhod siya. Nagdasal. Humingi siya ng awa para kay Dorian. Humingi ng pagkakataon para magsisi pa ito. Ang sabi niya, Dorian, hindi pa huli ang lahat. Magsisi ka na. Pwede ka pang magbago. At marahil, iyon na ang huling pagkakataon niya. Ang huling pagkakataon para mailigtas ang sarili niya. Yun nga lang may problema. Si Dorian, matagal na siyang nasanay sa isang mundo na wala siyang consequences sa kahit anong kasalanan na ginawa niya. At ang taong namumuhay ng ganon, madalas hindi marunong tumanggap ng katotohanan. Kaya, sa halip na magsisi, nagalit siya sa portrait kay Basil. Sa lahat ng nagpapaalala sa kanya kung sino ba talaga siya. At sa isang iglap, sinunggaban niya ang kutsilyo. At pinatay niya ang nag-iisang taong tunay na nagmalasakit lang naman sa kanya. Sa gabing yon, hindi lang isang tao ang namatay. Namatay rin ang huling bahagi ni Dorian Gray na marunong pang mahiya. At mula noon, wala nang natira kung di ang halimaw. Matapos mamatay si Basil Hallward, parang may nagbago kay Dorian Gray. Hindi dahil nagsisi siya, hindi rin dahil natakot siya, kundi dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may humahabol sa kanya.
Hindi tao, hindi din pulis, hindi rin batas, kundi ang sarili niyang konsensya. Sa loob ng maraming taon, akala niya nakatakas na siya. Nakawala na siya sa lahat ng consequence na ginawa niya doon sa mga kasalanan niya. Akala niya nakalusot na siya sa kasalanan. Pero may problema. Hindi mo kailangan makulong para parusahan. Minsan, ikaw mismo ang nagiging sarili mong kulungan. Sarili mong problema. Nagsimula na siyang mawalan ng peace of mind. Hindi na siya makatulog na maayos. Hindi na siya mapakali. At kahit saan siya magpunta, para bang may nakatingin sa kanya. Parang may nagmamasid. Parang may naghihintay. At sa tuwing babalik siya sa lihim na silid, mas lalo siyang nasisindak. Dahil ang portrait ay hindi na mukhang tao. Ang mga mata nito, puno na siya ng galit. Ang balat nito, parang nabubulok, para bang naaagnas na. Ang ngiti nito, tila ngiti ng isang halimaw. At ang pinaka nakakatakot pa, alam niya na siya yun. Pero kahit ganoon, hindi pa rin siya tumitigil. Dahil may mga taong mas natatakot harapin ang katotohanan. Sa kanyang pagtatangkang takasan ng sarili niya, nagsimula siyang gumala sa pinakamadidilim na bahagi ng London. Mga lugar na hindi usually pinupuntahan ng mga mayayaman. Mga lugar na puno ng usok, malungkot na lugar, at may desperasyon. Mga opium din. Doon siya pumupunta. Hindi para magsaya, hindi para magdibang, kundi para makalimot. Dahil kahit gaano kaganda yung mukha niya, kahit gaano ka-perfect yung mukha niya, kahit gaano kakinis yung mukha niya, hindi niya kayang takasan ang sarili niyang isip. At dito na natin makikita ang isa sa pinakamalungkot na bahagi ng kwento. Lahat ng pinangarap ni Dorian, nakuha niya. Kabataan, kagwapuhan, kalayaan. Pero wala siyang kapayapaan. Wala siyang peace of mind. At habang sinusubukan niyang kalimutan yung nakaraan niya, may isang tao namang hindi nakalimot. Ang pangalan niya ay James Vane, kapatid ni Sybil. So, ang babaeng iniwan ni Dorian dati, yung babaeng nagpakamatay dahil sa kanya, meron pala siyang kapatid. So, sa loob ng maraming taon, hinahanap niya yung lalaking sumira sa buhay ng kapatid niya. Eto na. At ngayon, finally, malapit na siyang matagpuan. Nang makita siya ni James, parang nakilala siya agad. Or halos. Kasi may isang bagay na hindi maintindihan yung kapatid ni Sybil. Kasi 20 years na ang lumipas at mahigit pa. Mukhang hindi tumanda ng 20 taon yung lalaking nasa harapan niya. Bakit mukha pa rin siyang binata? Parang tumigil yung oras para sa kanya. At sa unang pagkakataon, ang sumpang nagpoprotekta kay Dorian, siya ring dahilan kung bakit muntik na siyang mahuli. So nakawala si Dorian ulit. So tulad ng dati, tulad ng nangyayari lagi, hindi pa rin talaga siya mapakali at hindi pa rin siya nagsisisi. Dahil alam niyang may taong naghahanap sa kanya. May mga taong nakakaalala. May mga taong gustong maningil. At marahil, yun na yung bagay na pinaka-kinakatakutan ng mga taong sanay na makalusot sa mga problema na hindi naman nila hinaharap. Hindi ang batas, kundi ang araw na may magpapaalala sa kanila ng kanilang ginawa. So, lumipas sa mga araw at isang balita ang dumating. Patay na ngayon si James Vane. Isang aksidenteng habang nangangaso siya. At nang marinig ni Dorian yun, nakahinga siya ng maluwag. Tuwan-tuwa naman siya. Muli na naman siyang nakatakas.
At doon niya ginawa ang pinakamapanganib na bagay na maaaring gawin ng isang tao. Naniwala siyang wala nang naghahabol sa kanya. Pero may isang bagay na hindi niya naunawaan. Maaaring makatakas ka sa ibang tao. Maaaring makatakas ka sa batas. Maaaring makatakas ka sa chismis tungkol sa'yo, sa mga iskandalo tungkol sa'yo. Pero hindi ka makakatakas sa sarili mo. Isang gabi, muli niyang tiningnan ang portrait at nakita niya ang buong katotohanan. Hindi na ito larawan ng isang binata. Hindi na rin ito larawan ng isang tao. Ito ay naging larawan ng lahat ng kanyang pinili. Lahat ng kanyang mga kasinungalingan, lahat ng kanyang mga pagtataksil, lahat ng kanyang kasalanan, pati na rin yung mga kasamaang ginawa niya sa ibang tao. At doon, napagtanto niya ang isang bagay. Hindi siya naging halimaw sa isang gabi. Hindi siya naging halimaw dahil sa sumpa. Unti-unti niya itong pinili. Choice niya yun. Araw-araw. Desisyon kada desisyon. Kasalanan kada kasalanan. At ngayon, wala nang natitira sa kanya, kundi ang halimaw na kanyang nilikha. At sa gabing yon, gagawa si Dorian Gray ng kanyang huling desisyon. Ang desisyon na ito, magdadala sa atin sa huling kabanata ng kanyang kwento. So muli niyan tiningnan yung portrait, hindi na niya makita yung binatang dating siya. Ang nakatingin sa kanya ay isang halimaw. At sa unang pagkakataon, natakot siya. Hindi sa larawan, kundi sa sarili niya. Kaya kumuha siya ng kutsilyo. At sinaksak niya yung canvas. Ngayon, isang malakas na sigaw yung umalingaw-ngaw sa buong mansyon. At nang pumasok yung mga katulong, isang matandang bangkay ang kanilang natagpuan. Kulubot, pangit, halos hindi na makilala. At sa dingding, nakasabit ang portrait. Perpekto, bata, walang bahid ng kasalanan. Siguro, iyon ang pinaka nakakatakot na bahagi ng kwento niya. Hindi dahil may sumpa, hindi dahil may magic, hindi dahil may misteryosong larawan, kundi dahil maraming Dorian Gray ang umiiral sa totoong buhay. Mga taong mukhang maayos sa panlabas, mga taong hinahangaan, mga taong tila laging nakakatakas sa consequences ng kanilang mga kasalanan, habang unti-unti na pala silang nabubulok sa loob. Ngayon, iiwanan ko kayo ng isang palaisipan. May isang detalyeng nakakakilabot dito. Yung katotohanang ilang taon na matapos maisulat ni Oscar Wilde ang kwentong ito, siya mismo ay naging sentro ng isang pinakamalaking iskandalo sa England. Para bang isang lalaking sumulat tungkol sa pagkasira ng isang reputasyon ay kalaunan ding masasaksihan ang pagkasira ng sarili niyang pangalan. At marahil, iyan ang tanong na iniwan sa atin ni Oscar Wilde mahigit 100 taon nang nakalipas. Kung may isang larawan na magpapakita hindi ng mukha mo, kundi ng lahat ng iyong kasalanan, lahat ng iyong pagsisisi, lahat ng bagay na itinatago mo sa mundo, magiging matapang ka bang tingnan ito? O itatago mo rin ito katulad ng ginawa ni Dorian Gray? Kapag tiningnan mo ang refleksyon mo sa salamin, gusto mo ba yung nakikita mo? Tanggap mo rin ba ang sarili mo? Mahal mo ba ang sarili mo? At may nakilala ka na ba isang taong nakasakit, nakasira ng buhay ng iba, at tila walang pakialam sa consequence ng kanilang ginawa? O baka sa isang punto ng buhay natin, lahat tayo ay naging Dorian Gray, kahit sa maliit na paraan lang. Hindi man sa pamamagitan ng isang sumpang larawan, kundi sa mga desisyon na alam nating mali, pero ginawa pa rin natin. Pag nilayan natin ito, medyo mabigat yung kwento.
Pero kung may thoughts kayo tungkol sa kwento ni Dorian Gray o mga mensaheng gusto nyong i-impart, i-share nyo lang sa comments. Binabasa ko naman yan lahat. Gusto kong marinig yung pananaw ninyo. Kung trip mo pang makarinig ng mga ganitong klaseng dark tales, folklore at psychological stories na sobrang mindfuck, subscribe. Dahil sa susunod, bibisitahin natin ang kwento ng isang awkward at tahimik na lalaking hindi na paghinalaan ng kanyang mga kapitbahay. Isang lalaking namuhay ng tahimik habang may mga bangkay na unti-unting nabubulok sa loob ng kanyang bahay. See you next time. Bye for now.